Ayan po mga parts, meron po tayong i-repair ngayon na isang Bluetooth speaker, ano? Ito. So, ang naging problema po nito, yung kanyang charger pin. Ayaw daw pong mag-charge. Kaya ang gagawin po natin mga parts, papalitan po natin to ng tinatawag na wire. Hindi po charger pin ang ipapalit natin dito, kundi wire. Irerekta po natin, panuorin nyo po yung ating gagawin, ano? Para po kung sakali man pong meron kayong ganitong Bluetooth speaker o kaya ganito, ayan, yung mga ganyang speaker, magawa nyo po, no? Kung ang problema yung kanyang tinatawag na charger pin. Ito, charger pin. Ito, charger pin din yung problema nito, no? So, madali lang po itong gawin, mga parts, pag napanood nyo po yung ating tutorial. Kasi yung mga tutorial po natin, pang mga pang sa mga baguhan lang, at saka yung mga tinuturo ko, yung mga ipinapaliwanag ko, dinadalian ko lang yung pagpapaliwanag para nun makuha nyo kaagad, makuha ng baguhan, ano, hindi mahirapan, ano. Kaya paano? Simulan na po natin yung ating tatalakay, mga parts. Parts, kung bago ka lamang sa aking YouTube channel or napadaan lang, mag-subscribe ka na para makakuha ng ideya sa pag-repair ng mga gamit mo sa bahay. Tulad niya, mga TV, mga flat screen, yan, yung mga flat screen na TV na yan, at yung mga amplifier, ayan, charger, iba-iba, mga parts. Basta gamit sa bahay, electric motor, rice cooker, ano pa ba yan, yung ating grass cutter, yun. Marami po tayong ina-upload dito sa ating YouTube channel tungkol sa pag-repair ng mga gamit po sa bahay. So, ang gagawin po natin, bubuksan po natin to, alisin po natin yung mga tornilyo. Step by step po yung ating gagawin, ano? Para po mas maintindihan nyo po mabuti yung ating ginagawa. So, mainam po yung may ganito, no? Mga parts, para hindi po kayo nahihirapan sa pagpihit or hindi po kayo inaantok sa pagre-repair. So, di ba, kabilis? So, yan, natanggalan po natin yung mga tornilyo. Ngayon, kalasin po natin to. At alisin po natin yung mga sakit. Tatandaan nyo lamang po pagka po binunot nyo yung mga sakit, ano? O kaya picturean nyo na lang para mas madali yung matandaan, ano? Picture lang tayo. Hindi katulad dati nung araw, wala tayong gadget na ganun. Basta ang gagawin lang natin, sa isip lang natin yung mga sakit na yun, yung mga wire na yan, kung saan nakakunik. So ngayon madali na, mga parts. Madali nang tumarabaho ngayon kasi nga meron na tayong gadget na ginagamit. So kung nahihirapan man tayo, pwede tayong manood sa YouTube or pwede tayong mag-search, Kaya madali lang mga boss idol, nasa sa inyo na yan kung gusto nyo matuto or hindi. Ngayon, tanggalin na po natin yung mga sakit. Ito po, sakit ng battery ito. Ayan. Pinakamaganda, picture nyo po, no? Para po meron po kayong idea sa pagbabalik at hindi po kayo mahirapan, ano? Para hindi po kayo matanggal sa trabaho. Obligado po kasi nga tanggalin po natin po lahat para mas maginhawa po tayo makapaghinang, ano? Kasi maghihinang po tayo. So, maghihinang po tayo dyan. Ayan po, natanggal na po natin lahat, ano? So, okay. Ngayon po, tatanggalin naman po natin yung safe. Okay. Kinakailangan po natin tanggal ito. Kasi, maghihinang nga po tayo ito sa loob, ano? So, ayan, tanggal na po. Tanggalin lamang po natin yung mga tornilyo po na yan, ano? Para po mabulot natin ito. At mas maginawahan po tayo sa paggawa. Ayan. Ayan mga parts. Natanggal na po natin, ano? So, ito po yung ating pinaka-board. Ngayon po, ito po yung ating charger pin, ano? Ito. Ayan po, yung ating charger pin. Ang gagawin po natin, aalisin po natin yung ating, yung ating charger pin, ano? At may ihihinang po tayo dito. Ngayon, nanghingi tayo ng wire sa ating customer. Ito, yung pinagsasaksakan ng ating charger cellphone, ano? Ito. Yan, ito yung ating charger ng ating cellphone. Ngayon ganito yan. So, dito po natin isasaksak to. Ayan, tapos, itong wire na to, ito mahaba kasi yung binigay sa atin, ano? Pero, mas maganda yung mahaba. So, itong wire na to, ito yung mahaba na to, gugupitin natin ito sa dulo. Alisin na natin to, no? Kasi yung charger pin, alisin na po natin, ano? So, ayan, alis na po natin. Ngayon, ang gagawin po natin, babalatan po natin to, no? Ang hahanapin po natin dito, yung dalawang wire, yung positive at negative, ano? So, kung minsan makakakita po kayo sa ating charger na ganito, yung sa wire ng ating charger, tatlo, no? Kung minsan, 4. Ayan. Ngayon, ang gagawin lamang po natin, dahil ito pumasok doon sa loob yung
pinagputulan. Ngayon ang gagawin natin dahil ito po ay 4, hahanapin po natin dito yung positive sa negative. Paano ba itong mahanap yung positive negative? Ganito lamang po, ano? So balatan po natin to. Ayan, balatan po natin yung dulo ng wire. Ay, naputol. Ayan. Ayan. So, okay, nabalatan na po natin. Ngayon po, i-plug in po natin ito sa kuryente, ano? So, pagka na-plug in po natin sa kuryente, gumamit po tayo ng digital multimeter, ano? Ayan, ito po yung ating gagamitin na digital multimeter. So, iset lamang po natin sa DC, ano? Ayan, nakaset po tayo sa DC. Ang gawin po natin, i-plug in na po natin yung ating charger, ano? So, ito, itatabi ko po muna to sa may dulo. Ito po yung dulo ng wire ng ating charger. So, i-plug in na po natin, ano? Huwag po muna natin pagdidikitin yung wire na yan pagka po naka-plug in po yan. So, wait lang mga parts, may tumatawag, ano? Sasagutin ko lang yung tumatawag sa aking cellphone. Ayan mga parts, nasagot ko na yung tawag, ano? So, okay, i-plug in na po natin, ano? So, ito. So, plug in. Yun. So, ayan, naka-plug in na po yan. So, hanapin po natin yung DC. So, huwag po kayo matakot na po ito. Wala pong kuryente yan kasi DC output lang po yan, ano? DC. 12 volts lang po yung magiging output niya. Kaya huwag po kayo matakot na hawakan. Wala pong kuryente, walang ground. So, tingnan po natin. Ayun, no? Saktong-sakto, oh. Saktong-sakto yung test natin, ano? Tingnan niyo po. Meron po siyang 5 volts. 5 volts dito sa black. Saka sa red. Ayun, oh. Dito sa white. So, 3.5, ano? Sa green. 3.4. 3.5. So, dito tayo sa 5 volts. Ayun, oh. Sa black, saka sa red, ano? Dito sa dalawa na to, ha? So, ang gawin po natin, para hindi na po mag-click yan, ikat na po natin itong mga wire na to. Oh, yun. So, okay. Wala na po siyang pagtitikitan, ano? So, ito na po yung ating gagamitin ngayon, yung black at saka yung red. Yung black natin, negative. Yung red natin, positive. So, okay. So, yan po ay 12 volts. So, testing po ulit natin. 12 volts. Sorry. 5 volts pala. So, yan po ay 5 volts. Yung red saka black. So, okay. I-unplug na po natin para safety. So, i-plug in po natin yung ating soldering iron. So, ang gagawin naman po natin, maghihilang po tayo. Ang gawin po natin, alisin po natin yung charger pin. Ito po yung kanyang charger pin. Alisin po natin dito. So, hintayin lang po natin na minute yung ating soldering iron, yung panghinang. So, ayan, natanggal na po natin, mga boss idol. Natanggal na po natin yung charger pin, ano? Ito po yun, yung pinaka-charger pin niya. Ngayon, brushing po natin, ano? So, ayan, na-brush na po natin. Ngayon po, meron po kayong makikita po dyan na maliliit na guhit na ano na yun yung maliliit na guhit na yun. Nakikita po ba sa camera, no? So ayusin lang po natin yung camera, no? So ayan, no? Isusum ko lang po, ayan. So nakita niyo po yung maliliit na guhit po na yan, ayan. Yan. Kung minsan nandito po sa gilid yung negative at nandito po sa gilid yung positive, magkatabi po dito. So ang gagawin po natin, hanapin po natin yung negative at yung positive. Doon po natin i-connect yung wire na to, yung ating pinutol, ano? Saan ba yun? So ito dito po natin i-connect yun, ano? Itong ating dalawang wire na pinutol, yung black saka red, ano? Doon po natin i-connect sa positive at negative. Hanapin po natin yung positive at negative po dito. Dito po hanapin po natin yung positive at negative. Paano pong hanapin yan, ano? So tuturuan ko po kayo kung paano pong hanapin yung positive at negative dyan, ha? So ang gagawin lamang po natin, magte-test po tayo dyan, ano? So okay, continuity po yung ating gagawin dyan. Tingnan po natin, ano? Set po natin sa continuity. So ayan, kinakailangan mag-beep, ano? So isin ko lang po yung ating camera. So ayan, paano po mag-test nito sa continuity? Nakaset po tayo sa continuity. Yun, continuity.
So, gagawin po natin, ite-test po natin kung alin dyan yung positive at negative. So, baba po natin yung ating camera, no? Nang makita po natin mabuti. So, ilapit po natin. Baba. Ayan. So, zoom po natin, ano? Para po makita natin pare-parehas kung alin yung positive at negative, ano? Lapit pa natin yung ating camera. Okay. So, nasaan na? Ayun. Ayun. Okay. Nagising ko lang po, ano? Yun. Yun, sagad na. Sagad na yung zoom niya. Ayan, okay na yan. Makikita na po natin yan. Ito pong ating black na test probe. Lalagay po natin dito sa negative, ano? Naputol. So, naputol yung ating ito. Ayan ba na? Mamaya na lang mapalitan. So, dito po natin ilagay ito. Ito po kasi yung kanyang negative. Tingnan po natin, ha. Okay, negative. Ito po yung negative, ano? So, dito po tayo, negative. So, hanapin po natin yung negative dito. Sa ano na to? Hanapin po natin yung negative sa pinanggalingan ng charger pin. Sa pinanggalingan ng charger pin, ito. Ayan. Ito. Ayun. So, ito yung kanyang negative. Ito. Ito, negative. Negative. Negative yung pangalawa. Ayun, positive yung pangatlo. Ito, pangatlo, positive. Positive. Positive na yung sunod. So, positive lahat to. So, mas madali ito. Dulo-dulo lang tayo maglalagay, ano? So, ito yung negative. Yung gilid. At itong kabilang gilid na to. Itong kabilang gilid na to. Positive. So, dito po tayo maghihinang ng wire, ano? Ayan, kitang-kita nyo lang po, hindi tumunog. Kaya ito yung positive at ito yung negative. Kapansin-pansin nyo po, tumunog. Kaya, pero dito hindi. Ala. So, dulo-dulo lang, ano? Negative, positive. Okay, hinang tayo. So, kinakailangan may gamit po kayo ng cellphone para maisusum nyo, ano? So, madali lang yan. Hindi katulad ng iba. Yung iba kasi magkatabi yung positive at negative dito sa magkabilang, dito sa dulo na to. Meron kasi kung na-encounter dito, magkatabi yung positive sa negative. Dito pumapangalawa yung negative, tapos nandito yung positive. So, ang hirap pagka nagkadikit yung hinang. Ito hindi. Medyo malayo. Dulo-dulo lang tayo. So, unahin po muna natin yung negative, ano? So, ang gawin po natin pag maghihinang po tayo, lilita lang po natin yung wire, ano? Ito. Lilita lang po natin yung wire na ilalawit po natin, ano? Kapraso lang, ano? Kahit mga 3 hibla lang, okay na. Ayan. 3 hibla lang ganyan, okay na yan. Para mas madali po tayo makapaghinang. Para mas madali po natin madikit yung ating hinang, ano. Saka po natin ganyanin, ha. Ayan. So, ayan, ganyang wire lang po yung ating ikakabit, ano. Para po mas madali po natin maihinang, ano. Saka putulin po natin, huwag po masyado mahaba. So, ayan. Okay na, maghinang na po tayo, no. So, lagyan po natin dito ng patungan. Ayan po. Yun. Kita po ba? Yun, nanginginig yung kamay ko, mga boss idol. Pasmado na sa pagre-repair. So, gawin po natin. Ito. Positive. Dito po muna natin ang LED to. So, ayan. Dikitan po natin ng LED. So, pwede na po natin dikitan dito. So, sakripisyo talaga. Hindi talaga pwede yung mabilisan dito. Maliliit kasi yung wire nya. So, ayan. Hinangan na ba natin? Positive, negative. So, okay. Dumikit. Okay. Natin na po natin yung ating negative sa dulo. So, ito naman pong positive. Gawin po natin. Kuha tayo ng konting wire. So, ito. Tutunog to.
So, ayan, konting wire. So, ayan. So, konting wire. So, okay. Positive, negative. So, ayan po, mga boss idol. So, nadikit na po natin yung ating positive na negative. So, siyempre, tetestingin po natin yan. Ayan, tapos na po tayo doon sa paghinang sa dalawang wire na positive at negative. Naka-plug in na po yung ating charger. So, hindi pa po natin na ikakabit yung mga sakit, At tingnan po natin kung merong 5 volts na supply po dito, Ito po kasi yung papunta sa battery, Kinakailangan po, meron po tayong makuha ng 5 volts dyan dahil naka-charge na po yung ating charger, So, kinakailangan may 5 volts tayo makukuha dito. Ayun, meron po tayong nakukuhang 5 volts. Ibig sabihin yan, nagcha-charge na po yung ating charger, nagkakarga na po. So, pwede na po natin i-connect yung ating battery dito. So, ito po yung ating battery ng ating Bluetooth speaker, So, ito ay 3.7 volts, 3,000 milliamperes. So, okay, 3.7, so 5 volts, pwede na po yan. Magkakarga na po yan. Ayan. Ilagay na po natin yung mga sakit, Tingnan po natin. So, i-unplug po muna natin yung ating charger, Ayan po, ibalik po natin. So, sabi ko nga po sa inyo, dapat po tinandaan nyo po kung paano nyo po ito binaklas. So, dapat po meron po kayong picture, kung paano po natin ito nabaklas. So, katulad po nyan. So, meron po tayong picture sa cellphone,